natin ang Panginoong Diyos. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos. At narito tayo para itaas ang kanyang pangalan and to receive yung blessing mula sa kanyang mga salita. Ang title ng message ay very timely sa ngayon, sa mga nangyayari. God, our refuge. Siya yung ating kanlungan. Siya yung ating takbuhan. At base ito sa Proverbs 18:10-12. Yung Book of Proverbs ay nagbibigay ng wisdom kung paano mabuhay. So, sa sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon, saan tayo pupunta kundi sa salita ng Diyos para turuan tayo ng wisdom on how to live sa buhay na ito under the rulership ng ating makapangyarihang Diyos. Now, sa Matthew 24, may sinabi si Jesus Christ that you will hear wars and rumors of wars. At alam natin yung nangyayaring gera ngayon sa Middle East. Marami ng mga bansa na involved. And then, so nakita natin yung dati, Ukraine and Russia. And then meron din yung Afghanistan and Pakistan. Hindi natin alam kung ito ay huhupa or magiging mas malala. Pero ang sabi ni Jesus Christ don't worry. You should not be troubled. Kaso nga lang, pag sabihin natin, ako, tataas ang gasolina next week na naman. Itong kaumpisa ng gyera, tumaas na kaagad. Tapos sabi nila, mga 10 pesos pa next week or ganito, ganyan. Pamasahe tataas. Paano tayo hindi mag-trouble, Hindi maging troubled sa mga nangyayari. Now, sa sitwasyon na mga ganito, based sa ating passage, ang wisdom pa rin is to ask the question, where should we run for safety when everything falls apart? Saan tayo tatakbo? Si Pedro, sinabi niya kay Jesus Christ in response sa tanong ni Jesus Christ sa kanila, iiwanan nyo rin ba ako? Aalis din ba kayo? Ang sabi ni Pedro, where shall we go? You have the words of eternal life. So kahit anong nangyayari, ang ating response ay katulad ni Pedro nawa. Where shall we go? So, una, based sa passage natin, is to run to the Lord. He is the only true refuge. Okay, siya lang yung true refuge kasi may mga ibang mga options, pero ang pinakatunay na kanlungan ay ang Diyos natin. Sa passage natin, basahin natin ng sabay-sabay. Start. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Yung sinabi ditong the name of the Lord, hindi lang ito yung para makilala. Okay, si Mami Litz, yun yung pangalan niya. Si Mami Pines, yun yung pangalan niya. Hindi lang basta magbigay tayo ng label sa isang tao na katulad natin. Ito ay pangalan ko lang naman yan . But when we say the name of the Lord, sa Hebrew, Shem. Kaya ang ganda ng pangalan na Shem, Name of the Lord. Tumutukoy ito sa kung sino ang Diyos. Hindi lang yung idea natin na pangalan, kundi kung sino talaga siya. Pinapakilala niya ang kanyang pagiging sino. So, siya yung tinatawag natin na covenant-keeping God.
meron siyang mga tao na katulad natin na nagkaroon ng relasyon at nakikilala natin kung sino siya. Dito sa passage natin, yung pangalan niya ay tinatawag na fortified tower. Titingnan natin yung example ng tower ay ganyan. Okay, matibay na tore. Yun yung pangalan ng Diyos. Pero actually, hindi lang basta pangalan kundi kung sino siya. Tingnan natin yung ibang mga passages sa Bible tumutukoy sa pangalan ng Panginoon. Psalm 20 verse 7. Basahin natin ng sabay-sabay. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord. Okay. Yung contrast dito, yung iba ay sa kapangyarihan ng chariots or horses. Ito yung mga powerful instruments nila noon. Katulad ng chariots of Pharaoh, yung mga sundalo niya. Pero sabi dito, we remember, yung contrast, the name of the Lord. Pero hindi lang basta pangalan niya yung idea natin, kundi kung sino siya na mas makapangyarihan kaysa mga horses or chariots. Yun yung Diyos natin. Mas makapangyarihan kaysa ibang mga options ng kanlungan. Sa Psalm 9 verse 10, basahin natin na sabay-sabay. And those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Those who know your name. Yung idea dito ay hindi lang basta yung alam natin ang pangalan niya. Knowing Him, ibig sabihin meron tayong relasyon sa Panginoong Diyos. Okay? So hindi lang yung, okay, alam ko yung pangalan niya, Yahweh or Jesus Christ or whatever, kundi meron ba tayong relasyon sa Kanya. Knowing God, meaning having a relationship sa Kanya. Na tayo ay Kanyang mga anak, siya ang ating Ama. Tayo ang Kanyang bayan, siya ang ating Diyos. Tayo yung Kanyang minahal, siya yung nagmahal sa atin. Can you say amen to that? Okay. So, kilala ba natin ng Diyos? Kung ganon, balik tayo sa passage natin. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it, and they are safe. Run. Hindi lang yung maglalakad ka slowly papunta ka sa Kanya, kundi immediately. Diyos. Di ba, pag nadulas tayo, immediately, Diyos ko po. Okay, dapat hindi lang yung bukang bibig natin, kundi galing sa puso natin talaga na kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Yung every immediate response natin sa nangyayari sa mundo, Panginoong Diyos, tulungan po ninyo kami. Panginoong Diyos, nandyan po kayo para sa amin. Panginoong Diyos, kayo pa po ang aming kanlungan. So even sa nangyayari sa ating mundo ngayon, immediate response natin, Panginoong Diyos. At ang sabi dito, pag ganon, that we run to God as our fortified tower, yung description dito, we are safe. Yung Hebrew form, verb form ng safe, ibig sabihin nun, to be set on high, to be inaccessible, to be secure beyond reach. Okay? Yung malayo tayo sa kapahamakan. Kumbaga parang may storm, may bagyo, pero nandun tayo sa taas ng bagyo. Parang yung mga agila, pag bumabagyo, nandun sila sa taas ng bagyo. Okay. The idea is not merely protection, but being lifted to a place where enemies cannot reach. The righteous run into God's tower,
and are lifted beyond danger. Dahil ang Diyos mismo ang maglilift sa atin, magtataas sa atin, away from danger. Yun yung ibig sabihin dito, that we are safe. Kasi, itinataas tayo ng Diyos away from danger. Tingnan po natin yung isang illustration sa Bible na God will cover you with His feathers, and under His wings, you will find refuge. Yung mga maliliit na chicks, okay. Pag nandyan yung, halimbawa, dadagit na agila sa kanila, or may panganib, ano yung immediate response ng mga maliliit na sisiw? Okay. Immediately, tatakbo sila sa inahin. Tapos yung inahin, kukupkubin sila. So makita natin dito yung picture ng mga sisiw pumupunta sa kanilang nanay. At ganun din yung bata na pag nandyan yung magulang, malakas ang loob. Alala ko nung bata ako, may isang maliit na bata, matatakotin takot sa amin kasi mas malaki kami. Pero pag nandyan yung kanyang tatay, nanay kasama niya, ay, mukha siyang siga, nanghahamon pa. Malakas yung loob kasi nandyan yung tatay. Okay. Kasi ang ibig sabihin nito, yung dependence sa ating tatay na nasa langit. Ibig sabihin nito, when we run to our Father, nakadepende tayo sa Kanya. Kaya gusto ni Jesus Christ na gawing illustration yung mga bata na sabi niya, unless na maging katulad tayo ng mga bata, we cannot see the kingdom of God. Kasi ang nature ng mga bata, meron silang pananampalataya, easily depending sa kanilang magulang. Kaya tayo mga kapatid, sa mga nangyayari sa mundong ito, saan tayo tatakbo? Sa ating Panginoong Diyos. Nabasa ko sa Daily Bread, sabi dito, troubles and temptations may be many, but you can overcome and outlive them if you learn to feel the strength and tenderness of your Heavenly Father. Ang ating amang nasa langit, malakas siya, pero tender. Okay? Mabait yung kanyang kamay. Malakas, pero mabait. So, kung tayo'y nagtitiwala, malalampasan natin ang mga troubles and temptations. Can you say amen to that? Nalampasan nga natin yung pandemic. Hallelujah. So, yung mga nangyayari sa mundong ito ngayon, tayong nagtitiwala sa Diyos, malalampasan natin. And so, sa next slide, when crisis come, whether financial struggles, illness, fear, uncertainty, or anuman, yung unang instinct natin should be to run to God. Okay, pag halimbawa, wala na tayong pera, immediately, Lord, okay. Kung nagkasala tayo, immediately, Lord, patawa. Di ba? Mayroon tayong awit na gano'n, Immediately. Okay. Kung tayo natatakot, Lord. Okay. Kung may sakit, Lord. Unang instinct natin bilang kanyang mga anak. Of course, gagamitin niya yung iba't ibang mga kaparaanan, but always we go to God first. We run to Him through prayer, trust in His promises, and dependence on His character. Kasi siya nga yung fortified tower, matibay siya. So, we can trust His character.
Ngayon, yung trust, His promises, yung dependence in His character, ginagawa rin natin sa pamamagitan ng panalangin. Kaso nga lang sabi nila, actually yung prayer ay isa sa mga hindi tinetake advantage ng maraming Christians. Akala nila kwan lang yan sideline lang yan Pero actually, this is one of the best na means na binigay ng Panginoong Diyos para makaniig natin siya, para ipakita natin yung pagtitiwala sa Kanya at yung ating dependence sa Kanya, yung prayer. Can you say amen to that? And so we pray na i-revive tayo ng Panginoon sa ating prayer. May isang nag-testimony na nakasakay siya sa isang sasakyan sa US. Ang bilis daw ng sasakyan at akala niya madidisgrasya na sila kasi mayroong kasalubong na nagkamali. Okay. So sabi niya, Lord, paano to? Pero yung instinct na prayer niya is, Jesus! Pangalan ni Jesus. Oo. Pagkatapos, nagulat na lang siya, nandun sila sa kabilang kalsada, safe sila. Inawit natin kanina, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Hallelujah. Pangalawa, paano natin harapin yung mga nangyayari ngayon? Asking the question, where should we run for safety when everything falls apart? Sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. Do not trust false refuges. They lead to downfall. May mga options kasing nagke-claim na sila yung refuge din, yung kanlungan na pwede tayong maging safe doon. Pero actually hindi. Talagang ang Diyos lang yung true refuge. Pero may mga nagke-claim na pwedeng doon din. Or yung iba, kine-claim nila na ito yung kanilang refuge. Sa passage natin, nabanggit yung wealth or kayamanan. Basahin natin na sabay-sabay. A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his own imagination. Okay. Ang kayamanan daw ng isang mayaman is his strong city. Yun yung kanyang matibay na syudad. Pero actually, imagination niya lang yun. Hindi yun totoo. Nasa isip niya lang yun. Iba yun. Yung imagine lang ng imagine na akala niya, yun yung kanyang security. Pero hindi pala. May illustration ako sa next na slide. Ito yung walls sa Turkey, sa Istanbul. Binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon last year, July, na makapasyal at makita yung lugar na ito. At meron talagang 3 walls. Walls yung syudad. Meron yung mas mababa, mas mataas, at pinakamataas. At ang idea, pag may mga kalaban, 3 ang kanilang walls. Ibig sabihin, very secured sila. Ang problema, ito po yung walls built by the Roman emperors. Kasi ang Istanbul ngayon, yung time na yun, Byzantine. Okay. Yun yung naging center ng Roman Empire after Rome. And then, gumawa sila ng walls na ganito. Akala nila, hindi sila malulusog ng kaaway.
Pero during the rise of the Ottoman Empire, yung Muslim Empire, ang gamit ng mga Muslim ay kanyon. Kanyon. So, binomba nila ng binomba. Isang wall, bumagsak. Pangalawang wall, bumagsak. Kahit yung pinakamataas na tore nila, walls nila, bumagsak din. At ito yung fall of the Roman Empire against the Ottoman Muslims. Kaya ang Turkey ay naging Muslim. Ito'y example ng city na akala nila hindi malulusob. So ang sabi ng salita ng Diyos, yung mayaman, ang kanyang kayamanan, yun yung kanyang wall. Akala niya yun yung wall niya mataas. Hindi siya magko-collapse. Pero, sa imagination niya lang yun. Only in his mind. Kasi, even how much merong kayamanan ng isang tao, pag dumating yung kamatayan, sakit, or anumang sakuna, hindi kaya silang iligtas. Yung mga mayayaman ngayon sa Iran, nagtatakbuhan na yung pera nila, pinapalabas na nila sa Iran. Kasi magko-collapse na. Kasama yung kanilang kayamanan. So yung security ng kayamanan, nasa imagination lang. Yung Dubai, ang daming mga mayayaman na nagpuntahan doon kasi ang offer nila is may freedom, pagkas magandang lugar, ganun. Kaso nga lang, binomba rin ng Iran eh. Hindi rin sila secured. Sa next na slide, may kwento si Jesus Christ about the parable of the rich fool. Na may isang mayaman na nagkaroon ng malawak na taniman, pagkatapos mag-harvest siya ng marami, at sabi niya, wow, dadami pa yung aking kayamanan. At ito yung aking gagawin. Yung maliit na lagayan ko ng mga, yung barn, lagayan ko ng aking mga wheat or palay, gigibain ko para gagawa ako ng mas malaki. Tapos doon ko itatambak yung aking mga ani. At wala na akong gagawin kundi uminom at kumain at magsaya. Pero sabi ng Panginoon sa verse 20, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but it is not rich toward God." Mayaman sa material, makasarili. Kaso nga lang, hindi sila mayaman sa Panginoong Diyos. Next slide. Noong 24 ng February ay pumunta kami sa mga Aita group na nagtipon sa Clark, Pampanga. Kasi nagkaroon ng extension ang PTS doon sa mga Aita, mga pastors, church workers. So binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon to teach them at ngayon na extension na ng PTS. Yung isa ay medyo sikat ng konti kasi nagpa-vlog siya. Nagtuturist kasi, tourist guide siya sa Mount Pinatubo. Tapos dahil medyo sumisikat ang kanyang reels, may nag-offer sa kanya na bigyan ka namin ng 50,000. Basta i-post mo lang itong sugal. Sugal na i-promote. I-post mo lang.
Di ba, uy, may 50 pesos na, post ko lang. Kahit nga si Manny Pacquiao, nahulog dyan eh. Kahit ang yaman niya, pero inoferan siya, nag-post na rin siya ng sugal. Okay. Pero itong Aita na to, na hindi naman mayaman, maraming pangangailangan, pero ang response niya, sabi niya, sa inyo na lang po ang pera ninyo. Ayaw ko pong maraming Pilipino ang malulon sa sugal. Gusto ko pong tumayo sa salita ng Panginoon. So nakakatuwa na itong tao na ito, na-recognize niya na hindi dito ang aking kanlungan sa pera, lalo na kung ito ay galing sa masama. Kung ito ay sisira sa iba, tinayuan niya ang salita ng Panginoong Diyos. Sa next na slide, wealth promises safety. Of course, may safety pa naman talaga kung may pera tayo. But cannot ultimately protect us from life's deepest threats, loss, suffering, death, or judgment. Hindi ko alam kung ano yung tawag natin sa nangyayari sa Middle East, sa Ukraine, sa Afghanistan and Pakistan. Okay? Pero ang kawawa, yung mga namamatay. Okay? Kung ito ay judgment or whatever, we pray for those who are suffering. Pero ang point dito, yung mga mayayaman doon, hindi nila kayang protektahan yung kababayan nila or kahit sarili nila if it is God's judgment. Sa Old Testament, nangyari yung Great Flood, judgment ng Panginoon. Anumang kayamanan ng mga tao, hindi nila kinaya. Darating yung final judgment ng Panginoon. Yung tinatawag natin na sa end times and then the burning fire. Anumang tawag natin sa judgment na darating sa mga hindi naniniwala sa Panginoong Diyos. Hindi nila kayang iligtas ang sarili nila. Kasi ang tunay talagang kanlungan natin ay ang ating Panginoong Diyos. At sa Proverbs 18:12, itinuloy ng passage natin, basahin natin ng sabay-sabay. Before his downfall, a man's heart is proud, but humility comes before honor. So, pride leads to destruction because it trusts in self instead of God. Yung problem sa tinatawag na mayaman ay hindi lang basta mayaman, kundi meron siyang pride at nagtitiwala siya sa kanyang sarili, sa sarili niyang kayamanan. But humility leads to honor because it runs to the Lord as refuge. In biblical wisdom, humility is not self-hatred, but recognition of dependence on God. So, ang pagpapakumbaba sa Bible is to depend sa Panginoong Diyos. Mahirap man tayo, mayaman man tayo materially, pero ang pinagtitiwalaan pa rin natin ay ang Panginoong Diyos. Yun po yung tinatawag na humility. Hindi tayo nagtitiwala kung anong meron tayo, kung sino tayo, pero sa Panginoong Diyos. So the real issue is not wealth itself, hindi yung kayamanan itself, but the attitude of the heart. Pride creates false security, while humility leads a person to seek refuge in God. Kaya ang true security ay yung meron tayong relasyon sa Panginoong Diyos. Meron ba tayong relasyon sa Panginoong Diyos? Do we know God? Or kilala ba tayo ng Panginoong Diyos?
So yun po yung true security. We ask the question again sa next na slide, where do we place our security? It may not only be money, it could be career, reputation, education, influence, or achievements. These things are not evil in themselves, but they become dangerous when we trust them more than God. So false towers eventually collapse. Hindi naman masama ang mayaman. Kailangan nga natin yung pera. Hindi man masama yung career, reputation, education, influence, or achievements. Ito ay naging dangerous kung doon tayo nagtitiwala at hindi sa Panginoong Diyos. Yun ang tinatawag na pride. Kasi ang biblical wisdom is to trust God more than anything else. Now, sa next na slide, meron nakita sa internet na tinawag ditong false or Messiah complex. Either si Trump mismo, yung nafe-feel niya siya yung meron siyang Messiah complex, or yung mga tao, tinitingnan nila si Trump as Messiah. Savior siya. Sa umpisa ng gyera sa Iran, sabi niya, to the Iranians while attacking Iran, the hour of your freedom is at hand. In an appeal to Iranian citizens to take over their government once strikes conclude. So the hour of your freedom is at hand. So parang siya yung nagbibigay ng freedom sa kanila. Yung kapatid ko, yung sumunod sa akin si Cora, nasa US, pro-Trump siya. Talagang lagi niyang binibida si Trump, Pero sabi ko sa kanya, dangerous yan eh. Hindi kasi tayo nagtitiwala sa tao. We don't trust in man. Kung meron siyang ginagawang tama, okay, appreciate him. Pero kung meron siyang ginagawang mali, we critique. Kasi hindi tayo nagtitiwala sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Sa next slide, the name of the Lord finds its fullest revelation in Jesus Christ. Kaya sa Philippians 2:9-11, nung si Jesus Christ ay naging tao, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. Every knee should bow. Kung hindi man ngayon, darating yung time na everybody will bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Siya pa rin ang ating Panginoon. Now, even sa ating kaligtasan, sa Acts 4:12, no other name. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Sa pangalan lang ni Jesus Christ. No other name, no other security para sa ating kaligtasan. Walang relihiyon kung ano-ano man, but through Christ lamang yung ating kaligtasan. So the challenge always is to have a relationship kay Jesus Christ. Siya yung pinahayag ng Diyos. Siya yung naging tao na Diyos para tayo ay makakilala ng tama o tunay sa Diyos. At yun po yung ating sineselebrate every communion. We are celebrating yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, magkakaroon po tayo ng communion sa next na slide. Kung titingnan natin,
Ito po yung pinaka-message ng gospel. Na si Jesus Christ namatay sa krus. Pero hindi siya nanatiling patay. After 3 days, nabuhay muli para iligtas tayo. So ang hinihingi ng communion service ngayon is checking yung relasyon natin kay Jesus Christ. Kung meron tayong relasyon sa Kanya. Kung tayo ba ay Kanyang napatawad, ang ating mga kasalanan ay pinatawad niya, at siya ba ay kinikilala natin na ating Panginoon.